Bilang ama ng tahanan, malaking inspirasyon ni Joseph ang kanyang pamilya sa paghahanap buhay. Kaya naman talagang hands-on siya sa kanyang food business. Subalit isang araw, dahil sa sobrang pagod at kulang sa tulog, bumagsak ang kanyang katawan at siya'y nilagnat. Isa-isa niyang naranasan ang mga sintomas ng COVID-19. Naisip ko yung pamilya ko kasi meron kaming 10-month-old baby during that time, tapos meron din akong 4-year-old. Tapos kasama ko pa yung misis ko sa bahay, pati yung kasambahay namin. Nung nagkaroon ako ng sintomas ng COVID, although hindi ko pa alam talaga na COVID yun, I really decided na pumunta na sa kabilang kwarto, mag-self-quarantine. So nagstay ako ng 10 days doon sa kwarto. I'm a bit worried na talaga, halos hindi na ako makatulog kasi sa sobrang hirap huminga. Dahil patuloy ang panghihina ni Joseph, siya ay isinugod na sa ospital. Subalit naging mahirap para sa kanya ang ma-admit dahil sa punuan ng mga panahon na yon ang lahat ng ospital sa Cebu. Di kalaunan, lumabas sa kanyang swab test na COVID positive siya. Hindi ako pinatuloy doon sa emergency room sa sobrang dami ng mga pasyente. So, pinaupo muna ako sa under a tree. During that time, worried ako talaga. Nagdasal ako na sana, Lord, makakuha ng room, ganyan. Kasi hindi ako na-confine agad dahil wala nang bed for me. So, nagdasal ako talaga. Tapos, bigla na lang may nag-contact sa akin, yung mga kaibigan ko. So, iniisip ko lang din talaga na dapat ma-survive ko tong COVID. Kasi iniisip ko din yung mga anak ko. Tapos, nung na-realize ko, tinignan ko yung gallery sa photos. Sabi ko, wala naman palang akong masyadong pictures ng mga anak ko. Ang meron doon, mga screenshots ng online business ko, yung food business ko, yung paano yung mga presentations, ganyan. Kaya sabi ko, hindi pala ako talaga nakapag-alat ng time para sa pamilya ko. Kasi sa sobrang gina-justify ko na, sige lang, para sa kanila naman tong livelihood na ginagawa ko. Pagkatapos sa COVID ward, ay nailipat na si Joseph sa isang isolation facility. Ngunit sa kabila ng kinakaharap na laban, naging gabay at kalakasan niya ang Panginoong Diyos. Ang message doon is, hindi ka talaga pababayaan ng Diyos. So, yun yung nagbigay din ng lakas sa akin. So, doon ko talaga na-realize na, Lord, dapat talaga ma-survive ko yung COVID. Dapat talaga, and I will make up for them. Paglabas ko dito, Lord, sana mabigyan ko na ng insaktong oras yung pamilya ko, pati yung asawa ko. Matapos ang 8 araw, cleared na sa COVID si Joseph at nakasama na muli ang kanyang pamilya. Dahil sa pangyayari, nabago ang pananaw ni Joseph sa Diyos at sa kanyang relasyon sa kanyang pamilya. Then after a few days, lumabas din before the birthday of my eldest son, lumabas doon na hindi na ako positive. So, kampante na din ako na i-operate agad ulit yung food business namin kasi meron na akong papers na saying that wala na akong COVID, nag-negative na ako sa COVID. Masaya ako na nagagawa ko na yung weekly date sa asawa ko. So, ginagawa namin every weekend, either Saturday or Sunday kung kailan kami available. Isa to sa mga life-changing experiences ko na hindi ko makakalimutan habang buhay. Masayang pamilya at maayos na hanap buhay. Ganito ang nararanasan ni Joseph ngayon dahil sa pag-ibig at katapatan ng Diyos sa kanilang buhay. Diba, Alex, minsan may mga nangyayari sa atin, no? We may not hear God's voice directly, diba? Pero yung dinadaanan natin, pinaparealize sa atin ng Diyos, kung ano yung mahalaga talaga. Siguro para kay Joseph, yun nga, mali pala yung priorities niya. Kailangan magbigay siya ng oras sa pamilya niya. Diba? Pero matindi talaga yung COVID. Hindi naman natin talaga masabi dahil meron namang iba, akala mo, hindi sila tatablan. Pero nauna pa sila. Pero tayo, palagay ko talagang may plano si God sa atin. Kaya buhay pa tayo eh. Di ba? At sa mga buhay pa, God is good. Because talagang lahat ay sumalang, hindi ba? Yes. So, God is good all the time. Kaya maraming nakaka-relate, no? Lahat ng mga COVID survivors, congratulations, buhay pa tayo. Kaya nga yung sinasabi ko palagi, yung pintig ng puso, no? Kahit anong pinagdadaanan mo, kahit sumusuko ka pa, yan, pumipintig dahil galing kay Lord yan. So, mga kapatid, kailangan natin si Lord sa lahat ng mga matinding pagsubok. No, lalong-lalo na yung COVID at iba pa. So, mananalangin ako kung ito ang nais ng inyong puso ay sumabay kayo.
Father God, salamat po, Lord, sapagkat tunay nga na napakabuti nyo. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, Lord, sa aming mga kasalanan, sa aming pagiging makasarili, Panginoon. Yet, Lord God, alam namin, without you, we are nothing. Kayo po ang aming muog, stronghold, kalakasan sa panahon ng mga matinding pagsubok. Panginoon, hindi po namin makakaya kung wala ka. Kaya naman, Panginoon, it is with deep, deep understanding na kailangan ka namin. Inanyayaan ka namin, Panginoon, sa aming puso. Lord, we offer to you our lives. Mula ngayon, Panginoon, kayo na po ang maging aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po for dying on the cross for us. And Lord, kami po, Panginoon, ay lalakad ng naayon sa iyong kalooban, kalakasan, at sa iyong pag-ibig. Salamat po, O Diyos. Kami po ay nagagalak sapagkat kayo'y namatay sa krus ng Kalbaryo para sa aming kaligtasan. And for that, Lord God, we are forever grateful in Jesus' name. Amen. Amen. Ngayon ang simula ng pagbabago sa iyong buhay. Kung ikaw ay sumabay sa panalangin sa mga oras na ito, ibalita mo naman sa amin sa pamamagitan ng pagtawag. Nasa TV screen ang mga numero. Pwede ring mag-text. Sundin lang ito. Kung sumabay ka sa panalangin para tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, at kung nais mo na maipanalangin ka namin, please text YES, space your name, space location, at ipadala yan sa 0998-590-0620 o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Ikaw ay magalak sapagkat kahit sa iyong kahinaan, ikaw ay nagiging matatag sapagkat ang kalakasan ng Panginoon ang namamayani sa iyong puso. Let God's Word encourage you to trust in His promises. Call the 24/7 Prayer Center so our trained prayer counselors can pray with you and give you sound counsel using the Bible. The number is on your screen. Sa mga kababayan naming OFW, maaari kang makipag-ugnayan sa aming mga trained prayer counselors sa pamamagitan ng Facebook Messenger. Gamitin lang ang keywords The 700 Club Asia. Sila ay handa na ikaw ay ipagdasal at payuhan mula sa salita ng Diyos. Follow us also on our social media accounts on Facebook, Instagram, and X, formerly Twitter. Just use the keywords The 700 Club Asia. Increase your understanding of God's will and purposes for your life by watching the teaching videos featured on the 700 Club Asia Facebook page. These are content that will surely help you gain courage in the face of many trials. Add us on Facebook by using the keywords The 700 Club Asia. Maaari mong balikan ang mga bagong episodes ng The 700 Club Asia na nagdulot ng magandang pagbabago sa iyo at mga mahal mo sa buhay sa YouTube channel nito. Pwede mo rin gamitin bilang guide sa iyong pag-aaral ng salita ng Diyos at prayer time ang inspirational write-ups sa cbnasia.org. Nariyan rin ang Tanglaw app na pwede mong i-download para sa iyong daily devotion. Samantala, bagamat isang pagpapala ang magkaroon ng mga anak, may kaakibat itong responsibilidad. Ito ang paniniwala ni Ninia, kaya labis ang kanyang pag-alala nang maubos ang naipong pera dahil sa nawalan ng trabaho ang kanyang asawa. Ang kanyang kwento pagkatapos ng ilang sandali. Diyan lamang kayo, magbabalik ang The 700 Club Asia. Let's pray. Our most gracious Heavenly Father, we come together in unity and pray for the nation of Israel. Lord, we ask that you supernaturally intervene now. We pray for the peace of Jerusalem. Psalm 122 verses 6 to 9 says, "May those who love you be secure. May there be peace within your walls and security within your citadels. For the sake of my family and friends, I will say, peace be within you. For the sake of the house of the Lord our God, I will seek your prosperity.
Surround Israel. Surround your people now with your warring angels. May your set time come, O God. May the time of your favor now come, and may all the nations under heaven fear the name of the Lord. Prince of Peace, now come upon your nation. Will of God be done, not just all over Israel, but in all the nations of the Middle East. We also pray for the Palestinians, that you would somehow touch their hearts, that they would stop this senseless violence. And we also pray, Father, for all those that have lost their loved ones. Would you come and bring comfort, bring peace to the families whose hearts are so broken. Heavenly Father, we ask all these in the mighty name of Yeshua. Amen and amen. Developing the habit of generosity is easier with GCash scheduled transfers. On your GCash app, tap Transfer. On the bank transfer page, tap Add Account. Select BDO. Create a nickname. Enter the account name, CBN Asia Incorporated. The account number 003000055 and your email address. At the bottom of the screen, tap Add New Schedule. Choose to donate, weekly or monthly. Select your preferred date. Input the amount of your donation. Tap Next. Review details, then tap Confirm. Good will come to those who are generous. Become a CBN Asia partner today. For the past 29 years, CBN Asia has been proclaiming Christ and transforming lives. We couldn't have done it without the help of our partners. We invite you to continue the journey with us and be a blessing to others. For your donation of 2,500 pesos, you will receive a limited edition CBN Asia statement shirt. Together, let's proclaim that God is good. Be a CBN Asia partner today. Taong 2017 nang maharap ang pamilya ni Nina sa problemang pinansyal. Meron akong gustong sabihin sa'yo, Mami. Ano yun? Posible siguro mawalan ako ng trabaho. Nagkaroon kasi ng pagbabago dun sa office, naapektuhan yung mga binibigay sa kanya na mga extra income. So nag-stick na lang siya dun sa basic salary talaga. Nagdulot ito ng pangamba sa kanya, lalo na't umaasa lang ang kanilang pamilya sa sahod ng kanyang asawa. Ayun, dumating sa point na pati yung tuition fee, due date na, late na namin siya nabibigay. As a mother, gusto ko kasi makita na lahat sila nakatapos. Aling niya kung pwede daw po makuha na yung bayad sa upa. Ay naku, ano ba? Tapos naupa pa kami ng bahay. Parang ang daming naging struggle sa amin. Dahil dito, kahit labag sa kanyang kalooban, napilitan siyang gamitin ang kanilang naipong pera. Nakuha namin lahat yung mga savings hanggang parang malapit na siyang ma-zero balance. Pray kami ng pray kung ano ba yung magiging solutions ng Lord kasi kami, alam namin sa sarili namin na hanggang dun lang yung kakayanan namin. Sa mga gabing hindi siya makatulog dahil sa labis na pangamba, isang programa naman sa telebisyon ang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ito ang naging daan para siya ay manalangin sa Panginoon. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng mapagkakakitaan na hindi mako-compromise yung pagiging nanay ko, pagiging asawa ko. Nang maipanalangin niya ito, binigyan siya ng karunungan ng Diyos na magsimula ng isang maliit na negosyo. Gusto kong magkaroon kami ng small business, kaso hindi sapat yung puhunan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumapit sa kanya ang panganay na anak para alukin siya na maging magkasosyo sila sa negosyo. So yung anak ko, may trabaho yung panganay ko kasi sa shipping din siya. Meron pala siyang naitabing konti. So yun nangyari, ininvest niya yung pera niya dito sa small business namin. Wisdom na naman ng Lord. Nagkaroon ako ng sarili kong concept. Nang naisip namin na yung siomai sa mall,
gagawa namin ng motor para dadalhin siya sa kalsada parang pangmasa. At pumatok nga sa madla ang kanilang negosyo. Nagtuloy-tuloy ang pag-unlad ng kanilang negosyo na nagdulot ng kaginhawaan sa kanilang pamilya. Hanggang nung nagka-business kami, nakapag-down na kami sa 2 bahay. Sa pag-aaral ng mga bata, hindi na kami nagkakaroon ng struggle sa tuition fee nila. Hindi lang kami na-bless ni Lord, naging blessing din kami sa iba. Mga kamag-anak namin na walang trabaho, sila yung una namin na isinama sa business. Nung first year anniversary namin, nag-decide kami na magkaroon ng outreach. Kumuha kami ng 100 na mga bata na pinakain namin doon. Nabuksan din ang kanyang puso na magbigay sa gawain ng CBN Asia. Pagka pala ikaw ay nag-submit ka sa Lord regarding sa anong area ng buhay mo, talagang ipaprosper ka ng Lord. Sobrang thankful ako talaga sa Lord. Siya lang yung inaasahan talaga namin. Especially ako, ilang beses niya na akong hindi pinababayaan. Wow! Alam mo, Alex, na-bless ako dun sa prayer niya. Nasabi niya, bigyan niyo ako ng business na hindi mako-compromise yung kanyang pagiging asawa at nanay. Diba? Ang ganda ng prayer, no? Parang hindi, usually, wisdom ni Lord yun no? Kaya ganun ang nangyari. Ang ganda. Kaya nga sabi, yung naubos na ipon, talagang kaya nga ipon yun may purpose. But what was amazing, dahil hindi mo nakalain na yung ano nila, yung siomay on the cart, talagang makakayanan nila na makapag-down payment sa 2 bahay at makapagbayad sa tuition. Ibig sabihin, yung source natin ay unlimited. Amen. Yung nakikita natin, ito, hanggang dito na lang kami, wala din natin. Pero iba pag sinabi mong binigay ni Lord galing kay Lord, grabe. Siya yung nagmumultiply, no? Siya yung nagpa-prosper. Ayan. Alam ko may mga nanonood sa atin na maaaring may mga pinagdadaanan. At ang inyong agarang tulong ay ang Panginoon talaga. So whatever it is you're going through, let us come to Him and pray. Let's pray. Heavenly Father, thank you that you are the God of no limits. There is nothing that you cannot do, Panginoon, Lord. Kung ano man ang nagtithreaten sa amin ngayon, Lord, it does not threaten you at all. And so, Father, we know our help comes from you. Lumalapit kami sa inyo. May mga nanonood sa atin ngayon na nakakaranas ng financial problems, mga sitwasyon, meron kayong pagkakautang. The Lord said, I will provide for all your needs according to the riches, His riches and glory. So, right now, just put your faith and trust in Him. Ask Him for wisdom. The Lord will deliver you from your financial situation. Meron ding nanonood sa atin, may mga karamdaman, Panginoon, may nanonood na merong gambling problem. Meron kayong mga addiction, gambling, meron ding addicted to alcohol. The Lord is giving you the grace and the strength to walk away from these things. Meron addicted to pornography. The Lord is releasing, giving you release right now. You can walk away from this. Receive that in the name of Jesus. There's also someone who is addicted to video games. The Lord is giving you the strength to say no even now. Receive that in the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Father God, salamat po, Panginoon. Meron pong isang, nagkaroon po siya ng knife wounds at siya po ay nagpipray kay God kung pwede buhayin pa siya. In the name of Jesus, the Lord will do a miracle in your life. Meron pang purpose si God sa iyo. Kaya isuko mo ang buhay mo kay Lord at bibigyan Kanya ng panibagong pag-asa. Marami ding mga kasama nating nanonood ngayon. Merong na malaria, I declare healing and restoration upon you. Merong nagsasuffer ngayon sa diabetes at meron siyang sugat na pabalik-balik, hindi gumagaling. In the name of Jesus, I just pray that the Lord will will heal you, but also the Lord will give you the discipline para iwasan yung mga bawal, lalo na yung mga matamis. Yes. And merong isang pamilya ngayon na sobrang halos nawawala na sila ng pag-asa at humingi sila ng breakthrough sa larangan ng finances. In the name of Jesus, I declare
that miracle provisions be upon you at makatatawid kayo sa inyong crisis. At marami pang mga tao ngayon na may kinakaharap silang crisis. I declare that you will have the victory in Christ Jesus. Amen. Ang himalang iyong natanggap ay patunay ng kadakilaan at kabutihan ng Diyos. Ikwento mo naman sa amin ang ginawang pagkilos ng Panginoon sa iyong buhay. Tumawag sa numero na nasa TV screen. Narito naman kung nais mong mag-text. Nagnalangin si Peter Kairos at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho, lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text Answered Prayer and share your story with us. Send it to 0998 590-0620. Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim, para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. Partners of CBN Asia, lend a helping hand to the helpless, bring hope to the hopeless. You too can transform countless lives with your donation of 1,000 pesos. Plus, you will receive exclusive streaming access to Facing Your Giants of Kata Inocencio. I found inspiration in the example of David, who faced the giant Goliath with just 5 small pebbles, but with great faith in a great God. Become a CBN Asia partner today. 17 years old ako, namatay yung tatay ko due to cardiac arrest. Parang lutang ang pakiramdam ko nung panahon na yon. Kasi kami ng tatay ko, very close kami. 6 years old pa lang, sinasama niya ako sa simbahan. Pagka nagtitinda kami ng scramble, minsan ako nagtatakal, tinuturuan niya ako magsukli. Sa school, doon kami nagtitinda. Kung bibili kami ng gamit para sa pagtitinda, sinasama niya rin ako. Kaya nung nawala siya, ay sobrang nalulungkot ako. Parang nawalan ako ng sasandigan ko. Huminto sa pag-aaral sa kolehiyo at nagtrabaho na lamang si Joel. Dahil dito, nauwi siya sa bisyo at barkada. Dumating sa point na talagang I consider myself na parang contractual Christian. 6 months a-attend ng church. Tapos after ng 6 months, hindi na naman na-attend. Naging malaya ako in a way. Pero yung pagiging malaya ako, napunta naman ako sa mali. Isang tagpo ang nagpabago ng kanyang pananaw sa buhay. Ito ay nang dalawi niya ang isang kamag-anak na nakapiit sa kulungan. Nangusap ang Panginoon sa akin na tignan mo sila, akala mo malaya sila, pero at the end of the day, they are in prison. Ikaw, malaya ka, nagagawa mo ang lahat ng gusto mo, pero nakabilanggo ka sa kasalanan. Doon nangusap ang Panginoon sa akin, Joel, isuko mo na yung buhay mo sa akin. Ito na yung panahon para maging regular na Kristiyano ka na, hindi na yung contractual na Christian. Sabi ko, Lord, sinusuko ko na yung buhay ko sa'yo. Yun ang aking panalangin sa Kanya. Pinadama ng Diyos sa akin yung unconditional love. Magmula noon, nabago ng tuluyan ang buhay ni Joel. After yung encounter na yun, mas naging masigasig ako sa pagbabasa ng Biblia, sa pananalangin, at personal na devotion. At yun nga, naging active ako sa mga church activities o Christian activities para mas lumalim ako sa Panginoon. Sa pagdaan ng panahon, nag-asawa si Joel at kasabay ng taong yun nang makadalo siya ng isang seminar na tungkol sa foster care. Ang foster care ay nangangahulugan ng temporaryong paglalagak ng isang bata o naulila sa isang pamilya. Ang tawag sa mga magulang na ito o tagapag-alaga ay foster parents. Binigyan ako ng revelation ng Panginoon na tignan mo, Joel, may mga bata na walang magulang, tapos may mga couple, may mga mag-asawa na
wala pa silang anak hanggang ngayon. Ito yung solusyon sa problema ng bawat isa. Ito walang magulang, ito naman walang anak. Since kami, bagong kasal kami, wala pa kaming anak, bakit hindi ako tumayong magulang sa isa sa mga batang nangangailangan? Matapos ang mahabang pagpuproseso, ay naging mga foster parents sina Joel at Noel. May surprise kami sa'yo. Makalipas ng halos 4 na taon, ay humalang nagbuntis ang misis ni Joel. Pag uwi ko ng bahay, binigay niya sa akin yung pregnancy test. So tuwan-tuwa talaga ako. Umiyak ako na tuwan-tuwa ako na magkakaroon ako ng biological na anak. Sa pagdaan ng panahon, ang batang kanilang inalagaan ay naging sarili na nilang anak. It was really God who set up everything. Ngayon, hindi lang 2, ngunit 3 na ang mga anak ni na Joel. Isa na rin siya ngayong advocacy coordinator ng foster care. Ang walang hanggang pag-ibig ng ating Ama sa Langit ang naging dahilan upang maging isang mabuti at mapagmahal na ama rin si Joel sa kanyang pamilya. Pag si Lord ang sinunod nyo, kung saan katawagin ng Panginoon at yun ang sinunod mo, susunod at susunod ang mga blessings and provisions. Hindi niya kayo pababayaan. Sasamahan tayo ng Panginoon sa journey natin bilang nangangalaga ng mga bata na walang magulang. Talagang may yung we plan our way but the Lord directs our steps, di ba? Kumbaga, yung pumunta siya sa bilangguan para bisitahin yung kaibigan niya, may plano pala si God doon. Kakausapin pala siya doon that will change his life for permanently change his life, di ba? Ang ganda ng revelation, no? Yung mga laya, nakakulong. Yung mga nakakulong, laya. Pero kung paano siya ginamit ni Lord through that foster parenting, wow, that was amazing. Kasi nga naman, simple lang yung walang anak, pwede magkaroon ng anak. Nga. Tapos yung walang magulang, pwede magkaroon ng magulang. Kung talagang may ganong paradigm, di ba, may ibsan yung kalungkutan ng marami eh. That's true. That's true. Minsan ay hinahayaan ng Panginoon na malagay tayo sa mga sitwasyon na magpapaalala sa atin na kailangan natin ang kanyang kapatawaran, pag-ibig at patnubay. Maging handa nawa ang ating mga puso at isipan na sundin ang mga gustong ituro sa atin ng Diyos upang hindi tayo mapahamak. Isa puso natin ang paalala na ito na matatagpuan sa Psalm 55 verse 22. Ilagak kay Yahweh iyong suliranin, aalalayan ka't ipagtatanggol rin ang taong matuwid, di niya bibiguin. Huwag palampasin bukas ang panibagong episode na tiyak na maghahatid ng kaligtasan, pagbabago at biyaya sa inyo. Same time, same channel. Laging isa puso na tayo ay ligtas at payapa dahil ang Panginoong Hesus ang ating sandigan. Pagpalain kayo ng Diyos. God bless! Galing sa mahirap na pamilya, naging shoeshine boy makapag-aral lamang. May kapansanan sa kamay. Maliit siya kaysa sa mga kapatid. Abortion survivor pala siya. Pinatigil sa pag-aaral, naging kasambahay at dancer sa club. Saan nila matatagpuan ang pag-asa at kasaganahan? Dito lang sa The 700 Club Asia, Biyernes alas 12 ng gabi sa GMA.